beloved Boss Mike Cervera. Tingnan nyo mga kababayan ko. Pansinin nyo yung mga itsura nito. Ito ho yung mga basher ni Pangulo. Ito ang nakasalamin na nasa unan. Ito yung nagsasabing lupin daw si Pangulo. Dahil daw sa suot niya, gwapong-gwapo po si Pangulo. Ito ho yung nagsusuot ng Rolex tsaka Gucci pero mukha pa rin ewan ano. Disclaimer po sa ating mga kababayan ano. Wala naman pong masama sa pag kakasambahay. Wala akong masama doon. Disclaimer po. Kaya lang, mga kababayan ko, tignan nyo, nagsusuot na ng Rolex kahit na ano sinusuot niya, nagsusuot ng Gucci, pero mga kababayan ko, mukha pa rin ewan eh. Di ba? Ang Pangulo, gwapong-gwapo, hindi nila matanggap yun eh. Eto naman yung nasa likuran. Akala mo naman maganda talaga siyang background. Siguro sa background ni Guangson sa likod niya, okay ka diyan. Pero yung background ng buhay mo, ano ba? Ano ba ang ipagmamalaki sa background na buhay ng isang katibinag? Meron ba? Sige nga pag ako'y nagtatanong lang naman ano ang maganda sa background ng pagkatao ng isang katibinag? Diba? Tignan nyo naman, ito yung mga nagpapakilala na mga matitino daw magagaling, mahuhusay daw Pero yung inaasal, makikita nyo sa kinikilos nila Diba? Oo. Sa Bira Mall niya, binili yung Grabe ka naman, Charlie Whiskey. Diba, mga kababayan ko? Ako, binibili ko yung Gucci ko sa Qatar Sa Qatar ako namimili ng mga ganyan. Diba? Pakinggan natin, mga kababayan, kung gaano kababoy itong mga ito, mga walang modo. Mga dilawan, hindi kami magmamarcos. Oy, huwag nyo kami isama dyan, ha? Kiko, dahil lang Aquino ka, hindi ka pa nga! Tuli. Nakakita nyo, no? Ang babaw, no? Sabi ni Katibinag, hindi ka pa nga tuli. Kiko, sabi ng mga DDS, Kiko hindi ka pa raw tuli? Sabi ni Katibinag, sa bagay, marami ng tulian natikman yan. Di ba, no, Kati, no? Ilang tuli na ba yung natitikman mo? Natitikman mo yung luto nila, lutong hotdog. Diba? Ay, nako. Diba, tuwan-tuwa na sila sa ganon? Ang bababaw, mga kababayan? Ganyang kababaw itong mga ito. Parang si Sarah. Kung anong babaw ng utak ni Sarah, mas mababaw sila. Isa pa, eto, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan. Yung pong mga karton na si Digong, abay kinulong sa CR. Sabay-sabay mo inaano yan, pinapasok. Kita mo, Sunod-sunod po. Yan tingnan nyo mga kababayan. Ipinasok sa inidoro si Digong. Wow. Diyan lang siya kasi para hindi mabasa. Para daw hindi mabasa, tingnan nyo naman, walang bubong. Alam nyo yung mga DDS talaga, walang mga utak, Diyan daw si Digong para hindi mabasa. Pero tignan nyo naman yung itaas, walang bubong. Anong pagkakaiba nun? Hindi ba mababasa pag nasa loob yan ng CR? Kahit walang bubong? Grabe, no? Sige, Digong kinulong sa CR. Kulang na lang, mga kababayan, Nako, tirahin nila yan, Okay. Babay daw. Putik na yan, bumababay sa karton, Bumababay sa karton! Ay, nako, Tuloy. See you tomorrow daw. Ang 30.
Duterte Street, PRRD. Diyos ko, mga kababayan ko, ano nangyayari sa mundo? Wala na si Digong, hindi na makakalabas yun. Ano ba? Hindi na ho, ano kahit anong gawin ninyo, magpopulandit-pulandit kayo. Mawalang galang po sa mga kumakain, ha? Oo, sa mga nag-aagaan, tanghalian hapunan. Di ba yung kanilang vlogger na isa, yung pong tagahawak ng tagabayad ng mga vlogger nila, yung Tio Moreno, abay nagpa-ispaho, natae. Putik. Uy! Tio Moreno! Putik na lang nung ginagawa mo sa ispa, bakit natae ka? Grabe, no, mga kababayan, no? Ang dugyot talaga nila. Biruin mo, puro puti. Yung kumot, yung kobre kama, yung pong towel, yung bathrobe. Putik na yung mga kababayan, tinaihan. Dudugyot nila, no? Tapos nung sinisingil mga kababayan, siya pa daw yung galit. Putik, ikaw na nga natae. Ikaw pa yung galit. Oo, mga kababayan, nagpunta ng ispa daw, abay natae sa ispa. Tapos yung tae, mga kababayan, nagkalat talaga. Viral ngayon yan, mga kababayan, ha? Viral ngayon yan. Oh. Taker ng PRRD. Siya ang talagang totoong caretaker. Gusto mo mag-volunteer? Putik na yan, mga kababayan, yung mga itsura. Tingnan nyo, mga kababayan, itsura pa lang mga kababayan, ano? Kanino bang mga kamag-anak ito? Ha? Nakakahiya, mga kababayan, nakakahiya ito. Nakakahiya! Oh. Ayan, ilan na lang sila? Tatatlo na lang sila, mga kababayan na nandiyan dyan. Sabi ko sa inyo dyan, sa dahig, ilan na lang ho sila. Kakapranggot ba? Kakapranggot. Di ba? Kakapranggot. Grabe. Ewan ko ba? Ayan. Diyos ko, mga kababayan ko, asikasuhin nyo na lang yung mga anak nyo. Asikasuhin nyo yung mga asawa nyo. Magtrabaho na lang kayo. Huwag nyo sayangin yung mga oras nyo. Sinasayang hulang nila yung mga oras nila dyan Na? Yan yan nakakulong na ho. Kinulong na po yung si Digong na karton dyan po sa CR. Putik. Eto na mga kababayan ko. Dito na ho tayo. Kaya naman pala itong dalawang ito ay bida-bida. Mga poster ni na Defensor at Melendez sa Quezon City nagpasiklab ng usap-usapan sa posibleng tandem. Nako! Oo, kaya naman pala may plano. Kaya naman pala si Bingot gustong maging mayor at gustong maging vice mayor ang aga. Parang si Sara, mga kababayan ko. Ang aga mga kampanya. Ang aga nila magdeklara. Style Sara, mga kababayan ko. Kita nyo, wala pang eleksyon. Malayong-malayo pa. Pero mga kababayan ko, ang mga poster nagkalat na. So ngayon, alam nyo na kung bakit nag-iingay si Mike Defensor at saka eto namang si Aiko Melendez, na para bang kantin na lamas basok ang mga parokyano. So ngayon alam niyo na, Alam niyo na? Ano 'yan? Ano 'yan? Halika. Sorry may ballpen ka na. Dali lang mga kababayan ko tanggal ilan to? Para saan?
Isa lang to? Sige. Kita nyo, mga Pakisara. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, dami natin trabaho mga kababayan ko eh. Kaya, nako, ewan ko ba. Minsan, mga kababayan, gusto ko na lang tumigil sa pagbablog. Kasi, yung mga negosyo natin oo, sila na yung pumupunta rito sa atin Nasaan na yan? Yan. Sige, titigan nyo. Titigan nyo! Titigan nyo maigi, Sabi ni Lender, sabi ni Len de los Santos, mayor lang pala, itatakbo mo, sisiraan. Alam nyo kasi, sa Quezon City, mga kababayan ko, malaki daw budget Kaya Len, kaya si Mike Defensor gigil na gigil Kita mo, talunan na yan Noong 2022, tumakbo na yan. Tumakbong mayor, talo. Diba? Talo, mga kababayan ko. Ayun, talo. Anyari. Wala. Ngayon, naghahangad na naman. Paano na yung yung Serex segment mo, Boss Mike? Kung pagtapos ni Pangulong Bongbong, tsaka na lang tayo maglaylo. Yun lang naman alam nyo, mga kababayan ko, kaya naman ako nandito para lang kay Pangulong Bongbong Marcos At para sa mga kababayan natin, kayo, para sa inyo. Pero mga kababayan, kung para sa akin lang, hindi ko kailangan talaga to Oo, kaya lang habang tumatagal nga, Lovely Dominguez, alam mo yun, nakahanap ako ng libangan ko't natutuwa ako. Yung bang meron kayo, nandiyan kayo, meron akong kayo, mga kababayan ko, iba yung pakiramdam pala din. Siguro hindi lang tayo yung magiging madalas na, pagkatapos ni Pangulo. Maaari siguro, mga every other day na lang, O kaya naman 2 beses sa isang linggo, ganun. Diba? Tapos hindi nyo pa ako nilalike, hindi nyo pa ako sinosubscribe. Yung iba may masabi ka lang na hindi nila gusto sa pananaw nila, nagagalit, umaayaw na. Huwag ganun. Kailangan, dapat ito mga kababayan ko pakinggan nyo ako Alam nyo mga kababayan ko, tayo, iba-iba tayo ng pananaw at opinion. Hindi po pwede na sa isang hindi ako sang-ayon sa mga opinion nyo, kadahilanan na yon para maghiwa-hiwalay tayo. Di ba mga kababayan ko? Mababaw yun Yung bang hindi lang tayo magkasundo sa isang bagay, maghihiwalay na tayo. Mababaw yun. Diba? Parang tignan nyo nga yung mag-asawa, diba? Mag-shota. Diba? Marami tayo dito Pero tignan nyo yung mag-asawa, mag-shota. 2 na lang sila, hindi pa nga sila magkasundo sa maraming bagay Tama mali. Yung mag-asawa, 2 na lang sila, marami pang bagay ang hindi nila napagkakasunduan Diba? Meron pang bengbangan yun, tayo, wala tayong bengbangan Pero yung mag-asawa, mag-shota, 2 na lang sila na magkasama, hindi pa sila nagkakasundo. Diba? No, ibig ko sabihin, normal lang yun. Normal lang tayo na may mga pagkakataon na hindi tayo pagkakasunduan. Pero hindi ibig sabihin nun, ayawan agad. Diba? At hahanap na kayo ng iba. Tapos sa pupuntahan nyo naman, hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon magiging sang-ayon kayo sa pananaw at opinion nila Tama mali? Tiger 99, tama mali? Oo, dapat tayo,
maging casual sa lahat ng pagkakataon. Oo, 'di ba? Kahit na ayan, divorce agad. Kapag kaganyang mga pananaw nyo, marami talagang magiging broken family. Our beloved Boss Mike.